Katulad po ng madalas kong sabihin, itong mga die-hard ganito yan, eh. 'Pag naramdaman nila na ikaw ay pabor sa mga Duterte, bingo, katulad ng nangyari kay Miss Karen Davila, gagamitin ka nila. Gagamitin ka nila sa kasinungalingan. Ngayon po gamit na gamit si Karen Davila. Gagawa yan ng mga fake na kuno ay statement ni Karen Davila. Yaan po ang masama sa aspeto na ikaw ay naging pabor sa kawalang hiyaan ng mga Duterte. Meron pa bang dapat paboran para sa mga Duterte? Kung ikaw ay matino, malalaman mo, maiisip mo wala. Sa kabilang banda naman, yung mga katulad ni Castro na vocal, open na critic ng mga Duterte. Talagang matindi to. Matindi tong prangkahin din si Duterte, si Sara Duterte, lalo na po doon sa mga nakaraang hearing sa Kamara. So sa puntong ito, gamit na gamit din si Castro, si Franz Castro, ng mga DDS. Sa punto naman na gagawan din ng kasinungalingan para sa mga banat nga, sa mga kawalang hiyaan kuno ni Sara Duterte, na gawa-gawa rin ng mga diehard. Ito mga statement na ito, sa tingin ko ay gawa-gawa ito ng mga diehard. Para ano? Para manatili yung galit ng mga taga-suporta ng mga Duterte sa mga katulad ni Franz Castro. Sabi niya, sana daw ay hulihin na rin si Sara Duterte para mas masaya ang mga Pilipino. Wala naman atang sinabing ganito pa si Castro. Ito ay may kaugnayan doon sa pagkaka-aresto daw ni Saldico na kiniklaim ng mga diehard na wala naman daw effort ang gobyerno. Wala namang nagsabing gano'n na may effort ang ating bansa or dahil sa effort ng ating bansa. Ito pa, nahuli na si Digong, nahuli na rin si Saldico, sana hulihin nyo na rin si Sara Duterte para mabigyan ng hustisya ang mga Pilipino. Tignan mo tong kasinungalingan na itong mga diehard, sumasalamin ito sa kabuuan at sa totoong saloobin ng maraming kababayan natin. Pero gawa ito ng mga diehard, ng mga DDS. Hindi ba't masaya ang buong sambayanan? Mas marami ang nagbunyi nung makulong si Digong, nung makulong si Kibuloy, at lalo maraming magiging masaya. Totoo ito pag nakulong si Sara Duterte, pag na-impeach si Sara Duterte.